Bumukas ang pinto ng hotel kung saan siya naroon. Antok na antok pa talaga siya. Nakita niya ang figura ni Rafael na pumasok, may dalatong tray ng pagkain. Nilapag nito sa mesa ang daladala. Siya naman ay nakadapa pa rin, parang ayaw niya pang tumayo. Atalia! Atalia! Marahan siyang niyugyug ni Rafael. Bangon ka na. Sabi ni Naamihan, hindi ka pa raw bumababa. Dinalhan na lang kita ng pagkain, sabi pa nito. Anong oras na ba? Tanong niya. 10:00 na. Anong ginagawa mo dito? Di ba umalis ka? Tanong niya rito habang nakapikit siya. Umuwi ako kaagad. Baka hanapin ako ni na lolo. Tayo ka na dyan. Bumangon siya, nalaglag ang kanyang kumot, nakasabi sa kanyang dibdib. Nasaan ang robe ko? Tanong niya sa lalaki. Kinuha nito sa sahig ang hinahanap niya. Ito. Tinulungan pa siyang magsuot ng lalaki ng robe niya. Anong pagkain? Tanong niya rito. Wala na siyang pakialam kahit makita nito ang katawan niya. May nangyari, natatakpan niya pa. Kinuha niya ang toothbrush, saka pumunta ng lababo. Sinigang na hipon, saka steamed alimango? Sagot ng lalaki at lumapit sa lamesa at inihain ng dalang pagkain. Bakit 2 plato? Ang dami niya na. Gulat na tanong niya rito. Di pa ako kumakain. Dito na lang ako para salo tayo, sabi nito. Di na lang siya nagsalita. Naupo na siya sa may lamesa. Dinulutan siya ng pagkain ng lalaki bago nito inasikaso ang sarili. Hindi na sila nag-uusap habang kumakain. Ipinagbabalat naman siya nito ng alimango. Pinanonood lang niya ang lalaki pagkatapos silang kumain. Ito na rin nagligpit ng kinainan nila. Nagtimpla to ng kape at saka iniabot sa kanya. Salamat. Hindi niya maiwasang ma-appreciate ang ginagawa nito para sa kanya. Kumuha siya ng magazine saka nagbasa habang naguhugas ng platong lalaki. Saan mo gustong mamasyal ngayon? Tanong nito sa kanya. Ako? Nagulat siya sa tanong nito. Oo, ikaw. May iba pa ba akong kausap dito? Piloso po. Yung honeymoon natin, gusto mo ituloy abroad? Sa Singapore kaya? Ayoko umalis ng bansa. Marami pang trabaho sa office at saka hindi na natin kailangan ng honeymoon. Na-advance na nga natin yun, di ba? Sagot niya rito. Oo nga. Papasok na ba tayo sa Monday? Oo naman. Baka di kita pasweldohin kapag di ka nagtrabaho. Sagot niya sa lalaki na kinatawa nito. Opo, madam. Sagot ng lalaki na naguhugas pa rin. Tumunog ang telepono mula sa reception area. Siya nang sumagot dahil malapit lang yun sa kanya. Hello? Mga lovebirds, anong oras kayo bababa? Boses ni Amihan yun. Nakatulog ako, girl. Masakit kasi ulo ko eh. Di naman ako iwanan ni Rafael. Pagsinungaling niya. Ganun ba? Bumaba kayo mamaya. May event sa tabi ng dagat. Punta tayo. Sige, anong oras? 6:00. Diyos ko, Amihan, napakaaga pa, no? In-update lang kita para makapagtira ka ng panlakad mo mamaya. Baka pasasaan ka ni Rafael eh. Gaga, bye! Binabanan niya ang telepono. Sira ulo talaga. Bakit daw? Usisa ni Rafael sa kanya. Nagayaya si Amihan mamaya sa tabing dagat para daw manood ng event. O sige, tara. Huwag ka nang sumama, baka mamaya tawagan ka pa ng jowa mo. Kala mo pa naman laging aagawan. Bakit? Hindi mo ba inaagaw? Bulong ng kanyang isipan. Huwag mo na lang isipin si Clarice. Magbihis ka na para makapunta na tayo kay na lolo. At saka please, baka hindi ko na naman mapigilan ang aking sarili. Saka dahan-dahan siyang tiningnan ng lalaki mula ulo papuntang paa. Bigla siyang kinabahan sa tingin nito na itinapon sa kanya. Tigilan mo ko sa kalibugan mo, Rafael ha. Hindi ka na nakakatuwa. Sabay ingos niya sa asawa. Ang pikon niyo naman, misis. Saka siya tinawanan ng lalaki. Mas minabuti na lang niyang pumasok sa loob ng banyo. Pagkasara niya ng pinto, pigil ang kanyang tili. Kinikilig siya dahil sa tuwing bibigyan siya ng lalaki na importansya, pakiramdam niya may pag-asa ang kanyang puso na makamit ang puso ng lalaki. Pababa sila ng elevator na makasalubong nila sa Lolo Harry at ang kanyang mga magulang. Nagkagulatan pa sila at saka nagkatawanan. Saan po kayo pupunta? Tanong niya sa mga biyanan at kay Lolo Harry. Napapagod na kasi ako iha kaya magpapahinga muna sana ako. Kayong bumaba doon para makapag-enjoy? Sabi ng matanda. Kami na lang munang sasama kay Papa mga anak. Sabi naman ng ina ni Rafael. Nag-e-enjoy pa kasi si Robert saka si Claudia. Alam niyo naman, para mga lovebirds ngayon ang dalawang yon. Naroon din si Malena at Ami. Kasama si Arvin. Sabi naman ni Luis, ang tatay ni Rafael. O siya, mag-enjoy na lamang kayo at tanghali na. Siesta ko kasi ngayon eh. Wika ng lolo ni Rafael. Enjoy kayo. Opo lolo, thank you po. Kinawayan pala nito ni Rafael.
Inalalayan siya pagpasok niya sa elevator, saka nito pinindot ang ground floor. Nakamasid lamang siya sa paligid. Di na siya nagsasalita dahil baka kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Binati sila ng mga staff pagbaba nila sa ground floor na makalabas sila ng elevator. Lahat maluwang ang ngiti sa kanila. Natanaw agad nila sina Amihan at Malena na nasa pool, samantalang si Arvin nakaupo lang na parang binabantay ng dalawa. Baka matunaw ang tinititigan mo, par. Bati ng asawa niya kay Arvin. Alin ba dyan ang tinutumbok ng mata mo? Loko. Sinuntok nito si Rafael sa braso. Bakit ngayon lang kayo? Mukhang pinagod mo si Atalia. Biro nito sa kanya sabay kindat. Naagaw ng atensyon ng isang babaeng halos kasing tangkad niya ang mata ng dalawa. Naka one piece ito at talagang napakaganda ng hubog ng katawan. Umahon na sina Malen at Amihan na mga naka-t-shirt naman. Tiningnan ng masama ang dalawa. Hoy mga manyakis, anong tinitingnan niyo dyan ha? Puna ni Amihan. Di na kayo nahiya sa amin? Hayaan mo na sila, Ami. Sabi niya sa kaibigan niya. Kinagalit ako ng mga to. Halika na nga. Andito ka na kaya makakapagpalit na ako ng swimsuit. Yaya sa kanya ni Amihan. Sanay siya sa mga swimsuit dahil mahilig silang mag-beach ni Ami. Ikaw, Malena? Tanong niya dito. Naku, ayoko. Baka hanginin ako, Atalia. Tanggi nito. Hintayin ko na lang kayo dito, ha? Bakit pa ba tayo magtatago? Dito na lang tayo maghubad. At walang babala, hinubad ni Amihan ang kanyang suot na t-shirt. 5'2" lang kaibigan pero ang katawan nito ay talagang lilingonin ng karamihan. Natulala si Arvin sa nakita. Yung babaeng yun na lang, tingnan mo, no? Huwag mong sabihin, maghuhubad ka rin. Tanong ni Rafael sa kanya. Oo naman. Sa kanya hinubad ang suot na dress. Siya naman yung tipo na matangkad at makinis. Ito lang ang lamang niya sa kaibigan, pero sa ganda ng katawan nangunguna ito. Wow! Pag nagpapera ako, magpapalagay din ako niyan. Biro ni Malena. Mas malaki at mabilog pa. Nihagis niya kay Rafael ang kanyang damit. Kailangan ko lang bakuran ang pagmamayari ko. Narinig niyang sabi ni Rafael. Sasama na ako, baka may pumitas ng papaya na bunga ng aking puro. Sagot naman ni Arvin. Ay, paano naman ako? Malungkot na sabi ni Malena. Halika na. Binuhat to ni Rafael at saka tinapon sa pool. Sira ulo, sigaw nito sa kanyang asawa. Makakaganti rin ako sa'yo? Tawang-tawa naman sila kay Malena. Bigla may nahagip ang kanyang mga mata na naglalakad sa tabing dagat. Si Clarice ba yun? Anong ginagawa niya rito? Anong tinatanong mo? Tanong ni Amihan sa kanya. Wala naman. Huwag mo kong paglulukohin ha, may nakita ka. Sino yon? Parang kahawig lang naman, pero parang di naman siya. Si Clarice ba? Tumango siya. Actually, kanina ko pa napapansin yon, pero hindi ko na lang sinasabi kasi nakakasira lang ng mood. Kaya nga baka namamalit-mata lang talaga ako. Sagot niya sa kaibigan. Hi mga miss, may mga kasama ba kayo? May nag-approach sa kanila ng mga lalaki. We saw you, parang ang sa inyong mag-uusap. May kasama kami. Nandun? Tinuro ni Amihan sina Rafael at Arvin na hinahabol ni Malena. Ako nga pala si Richmond. Pakilala nito sa kanila. And this is my friend Earl. What's your name, girls? I'm Ami and this is my friend Atalia. Pakilala ni Amihan sa mga ito. Hi! Kaway niya sabay pakita ng kamay. Oops, may ring na kasi ako dito sagot niya. Oh, you're already married? But you look so young. Nakangiting wika ni Richmond. How about you? Tanong ni Earl kay Ami. Any boyfriend? None. I don't have a husband too. Inunahan na nito ang nagtatanong. You're cute. Nakangiti si Earl kay Amihan. Ang ganda ng ngipin nito. Okay lang ba sa asawa na nakikipag-usap ka sa ibang... No. Sagot ni Rafael. Malapit na pala sa kanila. Oh, sige Atalia, Ami. See you around. Bye boys. Kaway ni Amihan sa mga lalaki. Ano yan? Tanong ni Arvin kay Ami na nakakunot noo. Nothing. Iba talaga ang beauty namin ni Atalia. Lapitin ng boys. May asawa ka na, Atalia? Bulong ni Rafael sa kanya. Ha? Ikaw nga may Clarice tapos ako hindi pwede makipag-flirt. Okay ka lang ba? So dapat ikaw may side chick, ako wala. Ganon? Di naman sa ganon, pero bagong kasal tayo. Bakit? Saan ka ba galing kanina? Saglit tong nag-isip bago nagsalita. Basta ayoko makikipag-usap ka kung kani-kaninong lalaki. At sino ka naman para pigilan ako? Asawa mo. Kung gusto mo ng ganyang agreement, mauna kang sabihan ng sarili mo. Nakakaya naman sa'yo, ha?
Saka siya lumusong sa pool at inayos si amihan na nakipagtalo pa kay Arvin. Nalena, jump in! Sumunod ang dalaga sa kanya. Kala mo kung sinong Rafael na to? Pakunwari pa na about marriage ang concern. Siya naman tong maharot. Hoy, ano yung binubulong-bulong mo dyan? Baka mamaya pinapanalangin mong malunod kami. Tinitingnan pala siya ni amihan. Nainis kasi ako kay Rafael eh. Pinagbabawanan ako makipag-usap sa ibang lalaki tapos siya naman may Clarice. Diba? Nakakairita. Sagot niya sabay ingos sa lalaki. Kala mo kung sinong malinis? Nakakainis. Hoy, bruha ka. Nakakahiya ka baka isipin ng iba. Tanda-tanda ba na nagtatantrums ka pa? Tinapik siya ni amihan sa balikat. Baka naman kasi nagsiselos. Oy, may something na sila ni hubby. Pambabos ka pa ng kaibigan. Something? Baka nagsasamtingan ka mo. Sagot niya rito. Nabigla ang babae. You mean, oo, kung ano man iniisip mo, yun na yun. Paano kung mabuntis ka? Yung 3 years agreement nyo, paano na? Bahala na. Ready naman ako. Kung di man niya ako panagutan sa future, okay lang. Baka talagang hindi para kami kapag nangyari yun. Baka naman hiwalay na sila ni Clarice? Hiwalay? Walang hiya, amihan. Matapos niya ako na kababuhin kanina, pumunta siya kay Clarice. Sagot niya sa kaibigan. Basta sambunga nga mo, friend. Saka ito nagpalingalinga. Baka may makarinig sa'yo, ha? Ewan ko, Ami. Naguguluhan na rin ako sa kanya eh. Akala ko nga kayo na kasi ang sweet nyo naman. Lagi siyang nakasunod sa'yo. Pag inaatake ng kati-friend, kahit sana lang. Wow! Wild! Humaghikik pa ito. Malandi ka rin. Kinurot niya ito sa singit. Aray ko naman. Baka magkapeklat ako dyan ha. Kayo ba ni Arvin? Kamusta? Ayun, humiling lang ng pangangabayo sa akin kagabi. Pinagbigyan ko na. Tumatawang sabi ni Ami. Gaga, bunganga mo rin talaga eh. Okay lang yan. Tayo lang naman dalawa. Tsaka yan din naman ang termo sa akin kanina eh. So, pag nabuntis tayo, pareho tayong single mother, ganon. Ayaw mo yon? #PFF goals. Baliw ka talaga. Naiiling niyang sagot sa kaibigan. Napatingin siya kay Rafael, kausap na nito ulit si Arvin, ngunit hindi ang mga to umaalis ng pool. Marami ng babaeng lumapit sa mga to pero deadma lang. Hindi niya na to tinignan. Nakita niya ulit ang babaeng naka-beach cap at nakasuot ng summer dress. May kasamang lalaki na sa tingin niya ay parang tatay na nito. Parang si Clarice talaga eh. Hi mga pogi! May mga grupo ng babae. Lumapit kay Rafael at kay Arvin. Would you mind if we sit here? Nagpapakit pang wika nito. Aham! Tinaas niyang kamay. May lock na ang puso ko, girls. Okay lang yun. Di naman ako selosa eh. Nasaan ba siya? You know, yung naka-red na top? Tinuro niya si Atalia. Ooh, the pretty girl. Maganda naman pala talaga. How about you? That's my girl. Tinuro ni Arvin si Ami. Married na kayo? Nope. So, we can sit here? Nagniningning ang mata ng babae. Sure, sagot ni Arvin. Uupo na sana mga to na magsalita si Arvin na parang yun ang pinag-uusapan nila. Yun na nga pare, bale, lumapit yung babae sa akin. Tapos nagselo si Ami, grabe yung binigay na sipa. Black belter kasi sa taekwondo kaya reflexes niya, mabilis. Natigilan ng babae sa mga kwento ni Arvin. Sinakyan naman niya ito. Kaya nga magtropa sila ni Atalia. Pareho sila ng hobby. Kaya hindi ko ginagalit yung asawa ko. Malaking tao pa naman, sabi niya dito sa Baikindad. Parang mas maganda sa dagat mga be, wika ng isa. Sige boys, enjoy the day. Nag-alisa na ang mga ito at nagtawanan sila ni Arvin pagkalayo ng mga ito. Loko ka talaga Arvin, buti na lang na sense kong gusto mong ipahiwatig. Pailing-iling niyang sabi sa lalaki. Dapat lang, baka makita pa tayo ni Naami na may katabing mga girls no? Bakit ka pala umiyak kagabi? Tanong niya. Sumandal si Arvin sa bench at nahiga. Inuna ng ulo sa mga braso. I'm leaving. Ha? Pero, bakit? Natuloy ang merging ng company namin at nina Yvonne. You mean? Yeah, I need to. Paano kayo ni Amihan? Babalikan ko siya. Paano nga? May ibang mahal si Yvonne. Kaya, maghihiwalay din naman kami after. Paano kung ang merging ay kailangan magsama at magkaroon ng anak? Natigilan ito. Waring hindi naisip ang tungkol doon.
Biglang lumungkot ang mukha ng lalaki. Di nito pinag-isipan ng bagay na yon. Parang siya rin. Paano kung mabuntis niya ang asawa niya? Baka manggulo si Clarice. Nakasandal siya sa office chair niya. Nang dumaan sa harapan niya si Rafael, napatingin ang lalaki sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Okay lang ako. Masama ang pakiramdam ko kanina pa. Wika niya habang nakapikit. Ramdam niya ang paglapit ni Rafael at ang pagdampi ng balat nito sa kanyang noo at leeg. May lagnat ka. Ipapahatid na kita sa kondo. Doon na sila sa unit ito umuwi simula na ikasal sila. Minsan umuwi siya sa kondo niya. Balak niya nang paupahan ang kanyang unit dahil hindi naman matitirhan ng kondo na yon. Ganoon din kasi ang ginawa ni Ami sa unit nito. Madaling humanap ng uupa dahil malapit sila sa lahat. Madalas mga estudyante ang umuupa sa mga unit doon. Sa unit naman ng lalaki, tig-isa sila ng kwarto. Hindi naman natutulog ang mga biyanan niya doon. Hindi dumadalaw lang, pero kapag aalis si Rafael pupunta kay Clarice, gagamitin muna siya nito. Wala itong pinipiling lugar sa kondo nito. Madalas, pinapasok lang siya nito sa kwarto o kaya basta lang itong sasakay sa kanya pagdigo at ngayon nga, nilagnat siya. Wala siya makakasama sa bahay tapos pauwiin siya ng asawa. Ayokong umuwi. Mahina ang tinig na sabi niya. Pakiramdam niya nakalutang na lang siya sa sobrang sama ng pakiramdam. Halika na, sasamahan na kita. Inalalayan siya ng asawa patayo. Binitbit nito ang kanyang mga gamit. Lou! Yes po, sir? Nagmamadaling lumapit ang isang assistant niya. Paki-cancel muna na ibang appointments ko, pakisabi. Emergency lang. Uwi ko lang ang asawa ko sa bahay. Nilalagnat kasi siya. Okay po, sir, sagot nito. Nakahawak sa kanyang bewang ang lalaki. Talagang nahihilo na siya. Tinawagan nito si Mando, ang kanyang driver. Sunduin mo kami sa exit ng building. May lagnat ang asawa ko Iuwi ko na muna. Tsaka nito ay binaba ang phone. Pinagmamasdan ni Rafael ang asawa, namumula sa init. Ipinatawag niya sa kanyang assistant ang kanilang family doctor. Labis ang pag-aalala niya kay Atalia. Hindi to madalas magkasakit. Ring! Malakas ang tunog ng kanyang cellphone na gumising sa diwa niyang malalimang tinatahak. Si Clarice. Kahapon patawag ng tawag ang babae sa kanya. Hindi niya ito masagot dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Yes, Clarice? Anong yes, Clarice? Kung pwede lang siguro tong lumabas mula sa cellphone ay ginawa na nito. Di ka man lang nasagot sa call ko. Kahit message wala. Anong plano mo, Rafael? Please, busy lang ako ngayon. Nagkasakit din si Atalia? Atalia na naman. Ano? Siya nang mahal mo, ha? Pagpapalit mo talaga ako sa babaeng yan. Hindi naman. Busy lang din ako. Ano ka ba? Medyo hindi niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Nagalit ka na. Alam mo namang hindi ako makalabas Natatakot ako. Natrauma ako sa mga nangyari sa akin, Rafael. Hindi mo ba nagigets yun? Ganyan ka na ba talaga, kabato? Kasalanan mo kung bakit ako nagahasa. Tapos ngayon parang ako pa magmamakaawa sa'yo. Bakit, Rafael? Bakit? At saka umiyak ang babae sa kabilang linya. Napahilamos siya ng palad sa kanyang mukha.